Mga kapatid, simulan na ng mahal na araw. At alam nating lahat, ang pagsisimula ng mahal na araw ay ginagawa natin sa pamamagitan ng paggunita sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. At sa pagkakataon na yun, ang mga tao sa kanilang kagalakan ay naghawak ng mga dahon ng olibo, pumutol ng mga sanga ng punong kahoy, at ito ay masaya nilang ibinagayway sa pagdating ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Si Jesus na kinikilala nila bilang hari, ang anak ni David. Sa kanilang paghawak sa mga dahon ng olibo, sa mga sanga ng punong kahoy, at sa atin ngayon sa mga palaspas, malinaw na tinatanggap natin at kinikilala si Jesus bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas. Pero magandang malaman din, ang mga palaspas na yan na inyong hawak-hawak ay nagpapaalaala sa atin. Ang palaspas ba na yan ay kaya mo pa ring hawakan hanggang huli? Kasi ang sino mang tunay nakikilala, maglilingkod at susunod kay Jesus ng buong katapatan hanggang sa krus, ang siyang magtatagumpay. Kung sinasabi mo, hahawakan ko pa rin itong palaspas na ito hanggang sa krus, ibig sabihin, ang palaspas na yan, ang dahon ng olibo na yan, ang magiging koronang ipuputong sa iyo bilang martir ng pananampalataya. Kaya di ba, napansin niyo po ba, marami sa ating mga martir, ang hawak-hawak sa kanilang kamay, dahon ng olibo. Malinaw, pinatunayan nila hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa, ang kanilang pananampalataya, pagkilala, pagsunod, at paglilingkod kay Jesus. Pinatunayan nila, hindi lamang sa linggo ng palaspas sila magiging tagasunod ni Jesus, hanggang sa krus, at maging sa kamatayan, susunod sila kay Jesus. Iyon po ba, mga kapatid, ay malinaw sa atin na yung palaspas na hawak-hawak natin kanina at hawak-hawak ninyo ngayon ang sang magiging simbolo ng inyong pagkamartir, ang magiging paalaala na ang palaspas na yan ang magpapatotoo sa ating pananampalataya. So hindi lamang iyan para bang dekorasyon, hindi lamang iyan sariwang dahon ng buko ng palm na hinawakan mo ngayon at pagkatapos iuuwi sa bahay, ilalagay sa mga may pinto, bintana, pangontra sa kidlat. Pangontra sa masamang espiritu. Anting-anting swerte. Maling paniniwala. 2026 na po ngayon. Kung ganoon pa rin ang iyong paniniwala, ibig sabihin, hindi tayo lumalago at natututo
sa ating pananampalataya. Ang palaspas na yan ay isang matinding pagpapaalaala sa atin. Humawak ka ng palaspas, sinabi mo, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kaya mo pa bang sabihin yan sa harap ng matinding pagsubok? Kaya mo pa bang sabihin yan sa mabigat na krus na ibibigay ng Diyos sa iyo? O bibitiwan mo na yung palaspas na yan at tatalikod ka, panghihinaan ka ng loob at lalayo. Kapag humawak ka ng palaspas, ang sinasabi ng Diyos sa iyo, manatili ka, anuman ang mangyari. Dumaan ka man sa matinding pagsubok, sa iba't ibang krus, manatili ka. Huwag kang bibitaw. Patuloy kang manalig, magtiwala, umasa na ang lahat ay ibinibigay ng Diyos sa iyo dahil alam ng Diyos kaya mo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang bibitaw. Ang palaspas na yan, kapag patuloy mong hinawakan, ang ipuputong sa iyong ulo, sa iyong pagtatagumpay bilang tunay na alagad at tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Huwag nawang mangyari na ikaw na humawak ng palaspas ngayon at nagsabi, mabuhay ang anak ni David, mabuhay ka Jesus. Sa pagdating ng matinding pagsubok, iba ang isisigaw. Ipako sa krus. Ganyan ang nangyari sa mga kababayan, tagasunod ng ating Panginoon. Nang dumating ang matinding pagsubok sa kanilang buhay, tinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Binitiwan ang mga palaspas at dahon ng olibo at matinding galit ang nangibabaw sa kanilang mga puso. Ipako sa krus. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, ngayong mahal na araw, ang tunay na pagbabago ng puso, ang tunay na pagkilala at pananampalataya kay Jesus lang. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Siya lang ang kailangan natin sa buhay. Hindi yung pinapangarap mong buhay na maramya, marangal, hindi yung kayamanan, hindi yung posisyon. Ang lahat ng iyan, katulad ng mga palaspas, maluluma, mawawalan ng ganda, mawawalan ng saysay. Tandaan mo, tao, ika'y nagmula sa alabok at sa alabok babalik. Ang mga palaspas na yan
After 1 year, susunugin. At yung abo, ipapahid sa ating mga noo. Tandaan mo, lahat ng pinakaiingat-ingatan mo at itinuturing mong mahalaga sa buhay mo ngayon, mauuwi lahat sa wala. Ang mananatili lamang ay si Jesus. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ngayong mahal na araw ang biyaya na manatili sa ating pananampalataya, patuloy na kumapit at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga krus na binibigay niya sa atin, at sa bandang huli, magtagumpay kasama ang ating Panginoon. Amen.